Your work is part of your life. But do not make your work your life. Do your work, but do not become your work. And this is the first reminder for us in this feast of St. Joseph the Worker. Your job is not you. Ihiwalay mo ang trabaho mo sa totoo mong buhay. Huwag mong pepersonalin yung iyong ginagawa, yung iyong trabaho. Your work is not your life. It is just one expression of your life. Kaya nga po mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi ka lang ang trabaho mo. Mas malawak ka pa kaysa sa posisyon mo. Si San Jose, hindi lang po siya karpentero. Siya po ay ama. Siya po ay asawa ni Maria. Siya po ay tagapag-alaga ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya hinayaan na yung trabaho niya ang mag-define sa kanya. Kaya napakaganda pong pagmunihan. Kapag nawalan ka ng trabaho, sino ka na? Kapag nag-retire ka, ano ka na? Kapag hindi ka na productive, may halaga pa ba ang iyong buhay? Kapatid, ang halaga mo ay hindi galing sa sahod mo. Ang halaga mo ay nanggagaling sa Diyos na may likha sa'yo. Amen? Kaya marami pong tao ngayon nai-stress kasi ginawa na nilang buhay nila yung kanilang trabaho. Marami po ang workaholic pero broken ang family nila. Marami po ang successful sa kanilang career pero wala naman pagmamahal at kabutihan ang puso nila. My dear friends, just a friendly reminder. Work is just part of your life. Work is not your whole life. Huwag mong papatayin ang sarili mo dyan sa trabaho mo. Amen? Do not limit your life only to your work. Because life is more than your work. Opo, naunawaan ko, kailangan nyo magtrabaho. Kailangan nyong magkaroon ng kabuhayan para meron kayong maipakain sa inyong mga pamilya. Pero mga kapatid, huwag ka naman sana maging alipin dyan sa trabaho mo. May pera ka nga, hindi ka naman malaya, hindi ka masaya. Anong halaga ng buhay? Hindi po ba? Kung hindi mo magagawa yung gusto mo, tandaan niyo po, maiksi lang ang buhay. Marami na po akong inanoint, marami akong pinagdasal. Pero hindi nila pinagsisihan na, sana nagtrabaho pa ako ng marami. Sana marami pa akong ginawa. No, ang pagsisisi po na mga nasa deathbed nila ay yung sana nag-enjoy ako sa buhay ko. Sana mas nagkaroon ako ng panahon sa aking pamilya. Sana nagpakabuti pa ako. But the second reminder for us, my dear friends, is that work is not a punishment. Work is a blessing. Meron pong isang karpentero na tinanong, bakit daw po pag siya'y nagtatrabaho, gumagawa ng furniture, palagi daw po siyang nakangiti. At alam niyo po, napakaganda nung sagot nito pong karpentero. Ang sabi niya, masaya ako kapag nagtatrabaho ako kasi pinapakita ko ang kaluluwa ko sa ginagawa kong bahay, sa ginagawa kong lamesa, sa ginagawa kong upuan. The carpenter said, I am expressing my soul through my work. Wow, ganda po, no? Kaya pansinin niyo po ito. Lahat po ng matagumpay na tao ay hindi po nagtatrabaho para lang magkaroon ng resulta, para lang magkaroon ng pera. Lahat ng mga matatagumpay na tao ay masaya dun sa ginagawa nila. Bakit po meron tao na pagod pero masaya? Bakit meron naman tao na kahit na hindi pagod, napaka-miserable nila, napakalungkot nila? Ito po ay dahil ang tunay na tagumpay ay hindi mo lang makikita dun sa resulta. Ang tunay na tagumpay, nakikita mo sa proseso. Tingnan niyo po si San Jose. Wala pong spotlight. Wala pong pumalakpak sa kanya doon sa ginagawa niya. Wala po siyang recognition. Ang baba pa nga ng tingin sa kanya. Anong sabi sa Ebanghelyo? Diba? Anak lang siya ng karpentero. Nilalang lang yung karpentero. Ang liit ng tingin sa kanya bilang karpentero. Pero araw-araw, pumapalo ng martilyo si San Jose. Araw-araw, tapat siya, nagpuputol ng kahoy. Araw-araw, nagtrabaho siya ng tahimik para sa kanyang pamilya. At alam niyo po kung bakit banal si San Jose? Dahil ginawa niyang panalangin ang trabaho niya. Pinili niyang maging masaya sa ginagawa niya. Kaya kung ginagawa mo lang ang iyong trabaho, para lang ikaw ay magkaroon ng sweldo, kapatid, mapapagod ka. Kung ginagawa mong iyong trabaho para lang ma-promote ka, maiinggit ka. Kung ginagawa mong iyong trabaho para lang ma-recognize ka ng ibang tao, masasaktan ka. Pero kung ginagawa mo ang trabaho mo para sa Diyos, kahit napagod ka, payapa ka. Kahit na maliit ang iyong sweldo, may saysay ang buhay mo. At kahit na walang pumapansin sa iyo, pakiramdam mo, mahalaga ka. Mga kapatid,
hindi po sumpa ang trabaho. Biyaya ito. It is a blessing to work. May trabaho ka? Ibig sabihin, may kakayahan ka, may kalusugan ka, may silbi ka, may misyon ka. Meron po mga tao ngayon, wala silang trabaho. Meron po mga tao naghahanap ng pagkakitaan. Meron mga tao, mga kababayan natin, gusto magtrabaho pero walang opportunity. Meron din po mga tao may sakit pero hindi makapagtrabaho. Kaya nga kapatid, kung may trabaho ka, magpasalamat ka. Amen? Huwag kang magrereklamo. Amen? Unawain niyo po ito, na ang buhay natin ay parang hardin. Life is like a garden. Kapag sa hardin, isa lang yung halaman na dinidiligan mo. Ano po mangyayari dun sa hardin? Matutuyo yung buong hardin. Ibig sabihin yan, kailangan pantay-pantay. May balance ang ating pagtatrabaho. Balance is wisdom. Yes, enjoy your work, but also nurture your soul. Love your family and have time with your friends. Kaya ngayon po, sa kapistahan ni San Jose na manggagawa, tandaan po natin, huwag mong gawing Diyos ang iyong trabaho. Gawin mo itong alay sa Diyos. At hindi ka lang empleyado, hindi ka lang negosyante, hindi ka lang OFW, ikaw ay anak ng Diyos na nagtatrabaho, kasama mo ang Diyos. At huwag po nating kalimutan, it is a blessing to work, but it is holier to work with love. Magpatulong po tayo kay San Jose para sa ating pagtatrabaho, maging masaya tayo. At naway maging instrumento tayo ng pagpapala ng ating mga kapwa. Yan naman sabihin natin, San Jose, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen.